Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga gubernatorial aspirant Bailon at City of San Fernando, Pampanga mayoral candidate Kaduwag nagsanib puwersa sa kanilang proclamation rally. Dating Governor Among Ed Panlilio at ilang dating alkalde ng Pampanga nagpakita ng suporta sa kandidatura ni Bailon. Legasiya ni Vice Governor Lilia Nanay Pineda naging pundasyon ng political career ng mga pamilya ayon sa kanyang anak na si 2nd District Board Member Maylin Pineda Cayabyab. 300 milyong pisong halaga ng pampublikong ospital nakatakdang itayo sa bayan ng Apalit, Pampanga. Groundbreaking ceremony, dinaluhan ni dating DPWH Secretary Mark Villar. At Pampanga Delta, pinataob ang Cagayan Water Buffaloes at Narvacan Panthers sa National Basketball League President's Cup 2022. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Nagsanib puwersa ang grupo ni Pampanga gubernatorial aspirant Danilo Bailon at City of San Fernando mayoral candidate Vilma Caduwag sa kick-off ng lokal na kampanya nitong March 25. Bagamat magkahiwalay sa motorcade, nagsama naman ang mga ito sa iisang entablado para sa proclamation rally. Nagpakita rin ng suporta si dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio at ilang mga dating alkalde sa Pampanga sa kandidatura ni Bailon. Ito ang babalita ni Paulo G. Santos. Hindi na halos makausad ang mga sasakyan sa kaliwat kanang motorcade na nangyari sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, March 25 o ang unang araw ng local campaign period. Nagmistulang parking lot ang Jose Abad Santos Avenue o Jasa Road dahil sa mga sasakyan na sumama sa motorcade ni Pampanga gubernatorial candidate Danilo Bailon at City of San Fernando mayoral candidate Vilma Caduwag na ang destinasyon ay sa hotel na pagmamayari ng Caduwag. Dito itinayo ang entablado para sa pinagsamang proclamation rally ni Bailon at Caduwag sa maghapong motorcade. Gabi na nang makarating ang mga kandidato para sa proclamation program. Nagsimula kami sa Candaba at nag-motorcade kami. Candaba hanggang dito sa San Fernando. Pero before ay isinais muna natin yung ating mga naniniwala sa atin ay inimbita natin na pumunta rito. Ngayon napakaraming tao buong Pampanga kasi yan eh. Batid umano ng may bahay ni Bailon na si Candaba mayoral candidate Anyway Bailon na hindi biro ang pinasok na laban ng kanyang mister. Kaya ang kanyang pagkahabol bilang alkalde ay pagtulong na rin sa advokasya ng kanyang esposo. Kasi kung nakita ko po na may lumaban naman at nakita ko na maganda yung kanyang layunin, di na po ako lalaban, di ko na po dodoblihin ang hirap ko dahil lumaban na po ng gobernador ang asawa ko. Pero ang pinoprotektahan ko po dito ay ang pondo po ng Candabeño na marapat sana kung yan ay mapupunta sa isang kamay na hindi walang bahid ng korupsyon. Diyos, dignidad, disiplina ang tatlong salita na angat sa kampanya ni Bailon. Ngunit isa sa mga angat na campaign promise niya ay ang wakasan ang isabong na lalo umanong naglulugmok sa mga tao sa kahirapan. Wala naman kami binabatong putik. Kahit kailan kami mag-asawa, hindi naninira. Pero responsibilidad namin na sabihin ng katotohanan sa aming mga kababayan. Kasi lugmok na nga sa kahirapan ng ating mga kababayan dahil sa pandemya. Tapos ito pa isang nagiging problema. Kung walang magsasalita, paano mababago? Para kay incumbent re-electionist Governor Dennis Delta Pineda, kung sincero umano ang katunggali sa usapin ng pagtatanggal ng isabong sa probinsya, maaaring maging hakbang nito ay iakyat sa nasyonal. Actually, tignan nyo ho kung sino magpapatanggal. Kanino ba ang license? Kanino ba ang permit? We all know it's a national ang may desisyon. Nangyari na po yan, may umapila na po sa national. Kung ako tatanungin nyo, okay po ako.
aaprubahan na national, okay po ako. Samantala, dumalo sa proclamation rally ni Gubernatorial Aspirant Danilo Bailon sina dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio, ilang mga dating alkalde na sina former Candaba Mayor Jerry Pilayo, former Florida Blanca Mayor Eddie Guerrero, former Mabalacat City Mayor Poking Morales, incumbent Goagua Mayor Dante Torres, at iba pang mga personalidad sa Pampanga. Paolo G. Santos, CMTV News. Alay lakad ang nagsilbing pambungad ng kampanya ni Mabalacat City Mayor Chris Garbo para sa kanyang re-election bid. Sa dinatayang 6,000 mga supporters na naglakad, naparalisa po ang lagay ng trapiko sa Dao Business District ng syudad. Narito ang report. Kami po purok chairman, minsan-sabi kami po na hindi kayo po kayang alay lakad ng mayor. Nung naano po itang kayang organisasyon na Burina Punggawa na makasantik kaya kami pong barangay, kaya kami pong syudad na ng Mabalacat. Kanya niya pong suporta na, kanya niya pong kalunod kaya kami ngayon. Nakakita naman po nung makananong lakarakal diyang tao, susuporta kaya kasi magaling niya po kaya kami mayor. Isa si Rosalina Roga sa mga purok leader ng Team MCG sa mga nakibahagi sa malawakang alay lakad ni re-electionist Mabalacat City Mayor Chris Garbo na isinagawa nitong Sabado, March 26, 2022. Ayon sa Mabalacat PNP, ang estimate crowd sa Grand Rally na ito ay higit 6,000. Bunsod ng laki ng alay lakad crowd, nagawa nitong maparalisa ang trapiko ng kilometer stretch boundary ng business district mula Barangay Dao patungo sa bakanting lote sa Barangay Mabiga kung saan ginawa ang proclamation rally ng grupo ni Mayor Garbo. Dumalo sa aktibidad si re-electionist Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kung saan nagpahayag ito ng pagkamangha sa ipinakitang puwersa ng Team MCG. Tangikit ko po nandin. Sobrang pali, naglakad kayo po, ni tipon-tipon tamo po kayo ni, pwede ko na pong sabihan, uwian na meron ng nanalo. Sa pananalita ni Governor Pineda, ang mga leader na may napatunayan sa panahon ng krisis at pandemya ang dapat umanong bigyan ng pangalawang pagkakataon. First time ko, tinamaan pa ho tayo ng pandemic. Pero hindi po bumigay ang inyong mayor. Hindi sumuko ang pagmamahal, pagsiservisyo dito sa mga kababayan ko sa Mabalacat. Talagang full support ang ginawa niya. Bawat kandidato sa slate ng Team MCG ay may campaign promise sa tinitindigan nitong komite sakaling makapwesto sa sangguniang panglungsod. Gaya ng pabahay sa maralit ng Tagalungsod, mas malawak na healthcare system at pagpapabuti ng scholarship program ng Mabalacat City College na di umano'y patungo sa pagiging universidad. Dito po sinabi ra po rin nga liwapang konsyal na panukalara pangako mi po kay kayo. Tokyan ko ngan po reta. Lalo na po kareng magaral. Ingke katamo pong Mabalacat City College, mag-universidad na po, bayo po ing eleksyon. Samantala, binabanatan man ang kanyang mungkahing mailipat ang City Hall sa pusod ng syudad sa Mabiga. Isa pa rin ito sa ibinida ni Garbo. Lalo na po yung kakatamo pong syudad, yung City Hall tamo. Malati na pong masyadong malati. Kailangan tane pong ibili kang libutad na po ng kakatamo pong syudad. Ang pagpapakita ng puwersa ng Team MCG sa kick-off ceremony ng kanyang kampanya ay pauna pa lamang umano dahil sa ikinakasang meeting de avance sa pagtatapos ng kampanya o May 7, hihigitan pa raw ang libu-libong sumali sa alay lakad sa proclamation rally na ito. Paolo G. Santos, CLTV News. Isa sa mga rekisito ng Department of Education sa pagbubukas ng limited face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay ang pagkakaroon ng safety seal at compliance certificate. Kundi rin ang ahensya na lahat ng institusyong pang-edukasyon ay magawa nito ngayong Marso bilang paghahanda na rin sa school year 2022 to 2023. Pakinggan ang ulat ni Angelica Cara.
Naghahanda na ang Department of Education o DepEd Central Luzon para sa pagpapalawig ng face-to-face classes. Sumailalim sa orientation ng composite at principals mula sa iba't ibang pampublikong paaralan sa rehiyon nitong nakaraang linggo, kaugnay sa teaching guidelines at learning components na rekisito para sa implementasyon ng in-person classes. Ayon kay DepEd Regional Director May Eclar, layunin ng oryentasyon na klaruhin at bigyang diin ang proseso ng paghahanda ng paaralan kung paano makukuha ang School Safety Assessment Tool Compliance Certificate o SSATCC at ang Safety Seal. Dagdag pa ni Eclar, ang SSATCC ay indikasyon na ang mga paaralan ay handa na magpatupad ng face-to-face classes habang naghihintay ng concurrence mula sa kanilang local chief executives at ang pagpapabuti sa health conditions sa kanilang lugar. Nilalayon din daw ng mga regional office na sa pagtatapos ng buwan ng Marso, 100% compliant na lahat ng mga pampublikong paaralan sa rehiyon. As of March 14, nasa 1,764 public schools at 7 private schools sa rehiyon na ang na-awardan ng SSATCC ng DepEd. Sa ilalim ng interim guidelines para sa expansion ng limited face-to-face classes, binibigyan ng pahintulot ang mga regional directors na ipagpatuloy ang implementasyon ng limitadong face-to-face classes sa original na pilot school at ang pagsisimula ng progressive expansion phase para sa mga pampubliko at pribadong paaralan basta validated ang mga ito na compliant sa standard ng School Safety Assessment Tool o SSAT. Ang SSAT ay evaluation para sa kahandaan ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagsunod sa 4 na indicator kabilang ang pangangasiwa sa school operations, teaching and learning, kapakanan at proteksyon at homeschool coordination. Dapat ay nakadisplay sa entrance points alinsunod sa prescribed dimension na nakasaad sa Regional Memorandum No. 145 Series of 2022 o ang implementasyon ng guidelines sa issuance ng School Safety Assessment Tool Compliance Certificate para sa progressive expansion ng limited face-to-face classes. Valid ito sa loob ng 6 na buwan mula sa date of issuance at kailangan din itong i-renew upang masuri ang patuloy na compliance. Maaari rin daw itong bawiin kung may reklamo ng paglabag sa minimum public health standards o kung magkakaroon ng clustering ng COVID-19 cases sa paaralan. Mayroong 3,656 na public elementary at secondary schools sa gitnang Luzon. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Legasiya ni Vice Governor Nanay, naging pundasyon ng political career ng mga Pineda ayon sa kanyang anak. Opening salmo ng Team Malugod isinagawa sa remote barangay ng Candaba. At malinis na pamamahala, ibinandera ng Team Lugod Fernandino sa Proclamation Rally. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, aminado po si Pampanga 2nd District Board Member Maylin Pineda na ang legasiya bilang public servant ng kanyang ina na si Vice Governor Lilian Nanay Pineda ang naging tuntungan ng political career ng kanilang pamilya. Isang hamon umano para sa kanilang mga anak na vice-gobernadora na patuloy na itaguyod ang uri ng serbisyo publiko na dinindigan ng kanilang ina. Narito ang report ni Paulo G. Santos.
tutuusin, alam mo, napakaswerte ko na ako, nag-mayor ako ng 9 na taon. Nang dahil sa itinatag ni nanay, ni Gov Delta, nung sila ang mayor, halos continuation na lang. Kinikilala ni Pampanga 2nd District Board Member Mylene Pineda na ang katunayan sa politika ng kanilang pamilya ay bunga na rin ng imahe na iginuhit ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Buhat nang pumasok ito sa larangan ng serbisyo publiko. Nakilala umano ang pamilya Pineda dahil sa pagtulong ng kanyang ina kahit nang ito ay wala pang katungkulan sa gobyerno. Hanggang sa ito ay maluklok bilang alkalde ng Lubao, naging board member, gobernador at ngayon vice-gobernador ng Pampanga. Naging instrumental umano ang pagpasok sa public office ni Vice Governor Nanay upang magkaroon ng sistematikong pamamaraan ng pamilya na ang pondo ng gobyerno ay maibaba sa tao. Ngayong nasa katungkulan na rin umano silang magkakapatid. Siya bilang bukal, si Lubao Mayor Esme Pineda at Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ay patuloy nilang itinatampok ang uri ng serbisyo na ipinapakilala ng kanilang ina. Basta tuloy-tuloy lang yung pagseserbisyo namin, yung itinuro ng mga magulang namin, yung pagtulong sa tao nang walang inaantay na kapalit, basta yung pagtulong sa kapwa, sa lahat ng kung saan mo sila pwedeng tulungan, tuloy-tuloy lang yun. Bilang re-electionist board member, mas nakatutok umano siya sa pagpaparami ng mga eskwelahan sa Segunda Distrito. Sa susunod na termino na ibibigay sa akin na pagkakataon ng mga kababayan natin sa Segunda Distrito, ang gusto kong tutukan yung ginawa ko sa Lubao na kung saan dinagdagan ko yung mga eskwelahan. Kung titingnan mo, katulad sa bayan ng Lubao, 50 to 60% ng estudyante doon taga-Guagua sa National High School namin. So, bibigyan ko ng pansin ang bayan ng Guagua. Hindi na umano niya tatangkain pa na tatapatan ng signature moves ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda sa public service sa Pampanga. Pabiro nitong sinabi na hindi lamang kasi sila magkahawig sa damdamin, kundi pati na ng pangangatawan. Sa build pa lang ng katawan, parehong-pareho na ang dating namin eh. Pero hindi naman mawawala yung pagtulong natin, di ba? Pero bukod doon sa pagtulong natin, gusto natin na mga Kapampangan magkaroon ng magandang trabaho pagdating sa pag dumating ang oras na sila na yung magkaroon ng sariling pamilya. Di ba yun ang lagi ko sinasabi pag umiikot ako? Gusto ko matibay yung pundasyon ng edukasyon nila. Samantala, walang kalaban si Vice Governor Nanay Lilia Pineda sa pagka-vice-gobernador ng Pampanga ngayong May 2022 election. Paolo G. Santos, CLTV News. Malayo sa kabayanan na napiling lugar ng Team Malugod sa Candaba, Pampanga upang pagdausan ng kanilang proclamation rally para sa opening salvo ng lokal na kampanya. Desidido umano si incumbent Mayor Rene Maglangke na makabalik sa pwesto para sa pagpapatuloy ng kanyang mga programa at proyekto. Ang detalye sa ulat ni Jana Lombang Parungaw. Sa Barangay Mandasig, Candaba, Pampanga nang ibabaw ang dilaw at pula sa unang araw ng lokal na kampanya nitong 25 ng Marso. Ito ang kulay na nagbabandera sa Team Malugod, ang grupo ni Candaba incumbent Mayor Rene Maglangke. Isinagawa sa sulok na bahagi ng barangay ang proclamation rally ng grupo kung saan piling mga supporter umano ang pinadalo upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao. Ayon kay Mayor Maglangke, higit siyang magiging masigasig sa pangangampanya ngayon upang hindi na maulit ang nangyari sa kanyang political career. Matatandaan na naging alkalde si Maglangke noong 2013, subalit hindi pinalad na masungkit ang kanyang ikalawang termino noong 2016. Natalo ito kay dating Mayor Danilo Bailon. Ngunit sa muling paghaharap nila ni Bailon noong 2019 ay nakabalik siya sa pwesto sa munisipyo. Yung mga naumpisahan ko, ayokong maantala kung magpapalit ng administrasyon. Nangyari na nung nakaraan, hindi ipinagpatuloy, so naumpisahan ko at ngayon ay nakikita natin na inuumpisaan na tinutuloy ko.
Ilan umano sa mga natingang proyekto noon nang mawala siya sa pwesto ay itinuloy niya sa kasalukuyan. At ito ang ayaw niya na muling mahinto, kaya desidido siyang masungkit ang kanyang ikalawang termino. So yung hospital natin, pinalalaki natin, gusto ko maging moderno, na from 16-bed capacity maging 32-bed capacity, dadami yung doctors at lahat ng sakit dito na gamutin. Wala kaming state university dahil kay Governor Dennis, binigay ito sa atin, so pinalalaki na lang natin. Nanatili naman sa kanyang grupo si incumbent Vice Mayor Michael Sagum. Samahan namin ni Mayor, maganda ang naging resulta, mabilis ang mga proyekto at programa, maayos po natin na-implement ang pondo ng munisipyo, kaya po akin po huling hinihingi po sa inyo para may pagpatuloy pa po natin ito. Samantala makakaharap ni Maglangke sa pagka-alkalde si Aniway Bailon ng Liberal Party at asawa ito ni dating Candaba Mayor Danilo Bailon na ngayon naman ay humahabol bilang gobernador. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Nagsagawa ng proclamation rally ang Team Lugod Fernandino sa opening salvo ng lokal na pangangampanya. Dito ibinandera ni City of San Fernando mayoral candidate na si Vice Mayor Jimmy Lasatin ang malinis na pamamahala na sentro umano ng kanyang plataforma. Nagbabalik si Jana Lumbang Parunga. Kumanta, sumayaw. Yan ang ilang eksena sa proclamation rally ng Team Lugod Fernandino sa pangunguna ni mayoral candidate Vice Mayor Jimmy Lazatin, Vice Mayor aspirant Noel Tulabut at mga nagnanais na maging city councilor. Isinagawa ang political rally na ito sa open area sa may barangay Talabastagan kung saan napuno ng puti at asul ang paligid na siyang nagsilbing campaign color ng team. Maliban sa isang masayang gabi bilang opening salvo ng lokal na kampanya, itinampok din sa proclamation rally ang good governance na isinusulong ng grupo na nakaangkla umano sa tamang paggastos sa pondo ng syudad. Mano ko ang gastos sa Imperial Nation at San Fernando, 2.6 billion na rin. Nung sa Laulaca, baka na may payasa. In budget na Nasyonal San Fernando nung sa Laulala. Kailangan na ako makanyan. Dalawin mo, nung no ka rin lo, i-prioridad ng pera na Nasyonal San Fernando. Binanggit din ni Vice Mayor Lasatin ang kanya umanong pagkahinog sa serbisyo publiko bilang 3-termer councilor at Vice Mayor bago pasukin ang pagka-alkalde. Punta ka di mga kuke ka. Lawin na yung nung nanong history na, nung nanong background na, nung nanong pibatala. Makanyan po ay dapat ipamamili kay Melto Malider. Dapat natin niyang integridad. Dapat natin niyang pamanindigan. Dapat natin niyang history ng nanong agawan. Nakatakda rin umanong mag-house-to-house campaign ang grupo sa mga susunod na araw ng kampanya. Meron din tayong house-to-house na gaganapin araw-araw sa mga babarangay. But of course, we have to observe the proper protocol po na binaba po ng COMELEC po sa atin. Samantala, makakalaban ni Lazatin sa pagka-alkalde sa syudad, sina dating Mayor Oscar Rodriguez, Dolores Barangay Captain Vilma Caluwag, 3rd District Board Member Rosby Hanson at Sandy Kiwa. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 300 million pesos sa pampublikong ospital, nakatakdang itayo sa bayan ng Apalit. CBCP naglabas ng pastoral letter tungkol sa tamang pagpili ng kandidato at paglaban sa maling pangangampanya. Team Dunong at Dangal nagparada sa unang araw ng lokal na kampanya. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Nakatakda ng itayo sa bayan ng Apalit, Pampanga ang pampublikong ospital na nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Ito na umano isa sa pinakamalaking government hospital na pamamahalaan ng Kapitolyo ng Pampanga. Si Jenna Lubang Parungaw nag-report. Sa higit 3 hektaryang government hub na ito sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, nakatakdang itayo ang Apalit Community Hospital. Bilang senyales ng pagsisimula ng konstruksyon ay nagkaroon ng groundbreaking ceremony sa pangunguna ng provincial government at LGU Apalit na dinaluhan ni dating DPWH Secretary at ngayon ay senatorial candidate Mark Villar. Nasa 1 hektarya umano ang inalaan ng LGU Apalit upang magsilbing compound ng ospital. Gagabon po kayo ng buong complex ay inialay pong bayaran ng gobyerno maski pesos. Donation niya po buong complex, almost 3 hectares. Kaya bating LGU po yung site development, dati pong danuman yan, ngayon ipintena na yan, gawaran na yan. Nasa 300 milyong piso ang pondo para sa pagtatayo ng istruktura. Ito ay inaprubahan ni dating DPWH Secretary Mark Villar bago siya magbitiw sa tungkulin upang humabol na senador. Alam ko naman na malaking bagay ito para sa buong Pampanga dahil makapagbigay ng murang medical services sa mga taga Pampanga. Aabot umano sa 2 hanggang 3 taon ang konstruksyon ng Apalit Community Hospital na maituturing na isa sa pinakamalaking public hospital sa Pampanga.
one of the biggest public hospital siguro kayo naging Pampanga yan. Hopefully po, 2 to 3 years, hayari tayo ng kay Maragulya po. Sobrang karaguli ng kahit ang 5-story, yung 150 beds. Nasa kamay naman ng pamahalaang panlalawigan na magiging operasyon ng ospital kasama na ang pondong gagamitin para dito. Siyempre yung operation po nito under ng provincial government kasi sa provincial hospital. So, papandingan ho ng provincial government to. Alam naman ho natin, once na nag-private ka, sobrang laki ng gastos mo. So, pinipilit ho natin ng provincial government na yung mga services natin dito libre ho. Sinigurado ni Governor Pineda na ang ospital ay hindi lamang bukas para sa mga Apaliteños, kundi para sa lahat ng mga Kapampangan, lalo na sa mga bayan na nasa ika-4 na distrito na siyang pinakamalapit sa ospital. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Naglabas ng pastoral letter ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para sa mga botante. Binibigyang diin dito ng Simbahang Katolika ang tamang pagpili ng kandidato at paglaban sa iba't ibang forma ng maling pangangampanya. Ang detalye sa ulit ni John William Chua. 42 araw bago ang May 9, 2022 elections, umapela ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga botante laban sa pagbili at pagbenta ng boto. Sa pastoral letter ng CBCP na inilabas nitong linggo, March 27, sinabi ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na presidente rin ng CBCP na napakahalaga ng boto kaya nais ligawan, bilhin o agawin ito. Ang boto raw ang ating tinig at pasya. Kapag ito'y pinagpalit sa salapi, nawawala ang tinig at pagpapasya at parang isinusuko na natin ang ating kalayaan at kinabukasan. Pinaalalahanan din ng naturang pastoral letter ang mga kandidato at political parties, gayon din ng supporter na hindi dapat lumahok sa vote buying dahil ito ay pagsasamantala sa kahinaan ng tao. Nauna nang inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na sila ay maglulunsad ng Interagency Task Force na kontrabigay laban sa vote buying. Sa pagsisimula naman ng local election campaign, naglabas din ng pahayag ang Malacanang kung saan ipinanawagan din na huwag tangkilikin ng pagbili at pagbenta ng boto. May mungkahi ring ibinahagi ang CBCP para sa publiko. Una, ipagpatuloy ang pag-uusap, pagkilatis at pag-aninaw ng political at social situation ng mga kandidatong pambansa at lokal. Maaari raw gamitin ang laser test sa mga kandidato na ang ibig sabihin ay lifestyle, action, supporters, election conduct at reputation of a candidate. Dapat din daw ipagpatuloy ang voters education tungo sa voters empowerment para sa malayang pagpili at pagpapasya. Huwag itaguyod at huwag isakripisyo ang mga prinsipyong moral at sundin ng konsensya subalit sikaping wasto ang paggamit nito. Dagdag pa ng CBCP maging mapagbatsyag at mapagbantay sa paggalaw na hindi kanais-nais gaya ng karahasan at pandaraya. Panawagan pa ng CBCP sa publiko makilahok at magpahayag sa paraang makatarungan at mapayapa. Labanan ng pagsawalang bahala at magbalasakit lalo na sa kapakanan ng kapwa at bayan. Nananawagan din ng CBCP sa mga kandidato sa kanilang mga partido at taga-suporta, civic clubs at iba't ibang sektor ng lipunan, election watchdogs at volunteers, gayon din sa media na magtulungan sa pagmamatsyag at pagsusumikap na tiyaking malinis, mapagkakatiwalaan, makatotohanan, makahulugan, mapayapa, ligtas at patas ang halalan. John William Chua, CLTV News. Sa unang araw ng lokal na kampanya, pinagdiriyan ng Team Dunong at Dangan ni Bacolor Mayoral Candidate di Mandato ang mga Bacoloreño na nasa resettlement area sa Barangay Bulaon, Ciudad San Fernando. Nagmistulang parada ng mga kandidato at supporters ang naging aktibidad. Ito ang ulat din siya na Lumbang Parungaw. Tulad ng tradisyonal na pagbubukas ng lokal na kampanya, isang misa ang idinaos ng Team Dunong at Dangal na pinangungunahan ni Bacolor Mayoral Candidate Eduardo Di Mandato kasama ang kanyang slate. Ang kanilang naging destinasyon, ang mga Bacoloreños na naninirahan sa relocation site sa Barangay Bulaon, Ciudad San Fernando. Pagkatapos ng misa, nagparada ang buong grupo kasama ang kanilang mga supporters sa buong resettlement area. Ngunit sa halip na pumasok sa bahay-bahay tulad ng nakagawian noong wala pang pandemya, nanatili na lamang sa gitna ng kalsada ang grupo at kumakaway sa mga residente.
Matatandaan na isa sa mga ipinagbabawal ng Commission on Elections ay ang pakikipagkamay, pagyakap at pagbeso-beso ng mga kandidato sa mga tao dahil nariyan pa rin ang banta ng pandemya. Alam naman po natin, we are still, sinusunod pa po natin yung ating health protocols, kaya ikot lang po tayo. Ipinahayag naman ni re-electionist Mayor Di Mandato na nakatungtong pa rin ang kanyang plataforma sa 9-point agenda nito na kasalukuyang sentro ng kanyang administrasyon. Alam mo yung pong ating 9-point agenda, ginagawa na po natin yan. Itutuloy lang po natin yon dahil alam ko naman po, tama naman po ang direksyon natin. So tuloy-tuloy lang po ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Maliban sa Bulaon, una na ring naikasaan ng grupo ng alkalde ang parada sa Barangay Kalibutbut. Makakalaban naman ni Mayor Dato sa pagkapunong bayan si Ginoong Willie Balingit na isang independent candidate. Diana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pampanga Delta pinataob ang Cagayan Water Buffaloes at Narvacan Panthers sa NBL 2022. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Namayagpag po ang Pampanga Delta sa elimination round ng National Basketball League President's Cup 2022 matapos itong mapataob sa laban itong weekend ang Cagayan Water Buffaloes at Narvacan Panthers. Pakinggan natin ang balita ni JM De Jesus. Umarangkada ang mga pambato ng Kapampangan sa National Basketball League o NBL President's Cup 2022 sa isinagawang elimination round sa Brenzigiao Convention Center. Nitong Sabado, nagsalpukan ng mga manlalaro ng Pampanga Delta at Cagayan Water Buffaloes. About it, back to Ganya for 3. He can hit that. Too strong. Sa kanilang unang paghaharap ay pinataob ng mga Kapampangan ang kanilang kalaban sa score na 139-89. 40 puntos ang lamang. Tinanghal na best player of the game si Michael Garcia ng Pampanga Delta na nakapag-ambag ng 12 points, 12 rebounds, 11 assists at 3 steal. Muling sumabak nitong araw ng linggo ang Pampanga Delta sa home court ito. Ang kanilang hinarap ang mga pambato ng Narvacan Panthers. Munoz, yes, gets the layup to go. Sa pagkakataong ito, higit na naging mahigpit ang palitan ng puntos sa unang quarter ng laban. Ngunit bandang huli, bandera pa rin ng Pampanga nagwagi sa score na 110 over 74-36 na kalamangan. Ang performance pa rin ni Michael Garcia ng ibabaw bilang best player sa contribution nito na 25 points, 6 rebound at 8 assists. Samantala, ang NBL President's Cup 2022 ang ikalawang season nito bilang Regional Professional Basketball League sa bansa. Habang pang-limang season na simula ng ito ay mabuo. Mayroong 15 team ngayong taon na maglalaban-laban. Ang paligang ito ay ginawa ng palipat-lipat sa home court ng mga kasaling kupunan. Bukas ito para sa 80 to 29 years old na residente ng kanilang lugar na nirerepresenta. Meron din itong Women's Basketball League at NBL Youth League. Reigning champion naman ng Pampanga Delta simula 2020 at 2021. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 20 kilometers dyan po sa may hilagang silangan ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Ito naman po ay maliit ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po ngayon sa may Southern Mindanao. Samantala, easterlies naman po nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya po ang Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi magiging maulap ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot nga po ng LPA at ng ITCZ. Ganon din po, nagkakaroon din po ng mga pagulan sa ilang parte ng Visayas, kasama na po ang Palawan dulot po ng Intertropical Convergence Zone at na itong LPA. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi po ng bansa, kasama na po ang Pampanga, magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Mayroon lamang po tayong inaasahang mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng mainit na easterlies. Pinapayuhan po ang lahat na maging laging handa, magbaon po ng tubig na maiinom dahil maalinsangan po ang panahon. Ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at susunod pong forecast natin ay bukas po ng umaga. Kaya pinag-iingat pa po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari po ninyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang ating YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwesto ng CLTV News and Current Affairs, ako po si